Hello mga kusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Desmonte at itong kusina ni Nenoy. Ayan, so I'm here to share with you again another bread recipe, and this time ito yung aking sourdough recipe. And gusto kong i-share ito as a beginner kasi ako naman po ay beginner lang din when it comes to sourdough. Lately ko lang siya natutunan. Lately lang ako trial and error, and gusto ko na as I develop my skills in doing sourdough, at least kayo napapanood nyo on how a beginner does a sourdough bread. This is the usual crusty or rustic sourdough loaf, and sa sourdough naman marami kang magagawa. Hindi lang naman ito yung typical na bread na toasted sa labas and then yung open crumbs sa loob. You can also do a loaf na yung pang sandwich bread. You can also do croissant if gusto mo. And just like other breads, using a sourdough starter. Now, this might be a very long video dahil gusto kong i-share talaga sa inyo lahat-lahat ng mga natutunan ko. Now, my sourdough journey, nag-umpisa lang ito, I think just this month. Kakagawa ko lang din ng sourdough starter ko. I learned about it, masyado na akong nahook kasi ang dami palang benefits nito. Hindi lang yung fact na gumagamit ka ng simple ingredients, just the fact that since it is fermented bread, it can be easily digested by the body, by our bodies. Hindi ito yung dumaan sa process na pinabilis at gumamit ng mga kung ano-anong ingredients which may cause harm sa ating mga katawan. Now, as a beginner, uunahan ko na kayo na your first breads ay may turn out na hindi nyo ganun kagusto or hindi ganun ka perfect, ganun talaga. And dun nga sa mga napanood ko na videos, hindi tumitigil doon ang journey mo sa paggawa. Sometimes even yung mga professional sourdough makers, gusto pa nilang ma-improve ang kanilang skill sa paggawa nito. And sabi nga doon sa napanood ko, even with your worst bread na nagawa, it is way better compared doon sa mga binibili nyo sa grocery na mga commercialized bread na. Kasi alam nyo kung ano yung ingredients na ginamit nyo and alam nyo yung process na pinagdaanan nito. Uunahan ko na kayo, this may take longer than your usual bread. Uumpisa na natin sa ingredients. First, let me explain to you the sourdough starter. Okay, so before ako mag-bake, kagabi tinanggal ko na siya sa ref. And then this morning, nag-feed na ako sa kanya ng flour and water para lang umabot ako sa point na para ako merong malapot na butter, pancake butter. Inintay ko lang siya na mag-double sa size. Ako, okay na ako dyan. Yung iba, tumataas pa yan. And right now, it's already 10:30. So, finid ko ito ng 7 o'clock. Nag-double in size na siya. So, kung nakikita nyo, meron siya mga bubbles sa gilid, indicating that my starter is alive, awake, and it is kicking. So, sa ibabaw, nakikita ko that there are bubbles, and yan yung gusto nating ma-achieve. So, nasa peak na siya. Hindi man ako umabot sa pinakataas, I'm okay with that, kasi ang importante is, itong sourdough ko na to, na starter, is alive siya before I use it. Now, sa mga baguhan, pwede kayong mag-float test kapag maglagay lang kayo ng at least a teaspoon of this starter sa inyong water, sa cup na may water. Pag nag-float siya, ibig sabihin, alive siya. And good to go na siya. Now, bakit kailangan gumamit ng starter or sourdough starter? Kailangan gumawa nito. By the way, this is just a mixture of flour and water. Inabot ako ng 7 days for me to be able to achieve that
float test. So, discard and feeding lang ang ginawa ko. Wala nang measurement, just, if you want me to teach you how to do the starter, let me know in the comment para gagawa ko na from the start or from the scratch. Now, ano ba ang difference nito sa instant yeast or instant dry yeast? Ito nga yung reason kung bakit ma-ferment ang inyong bread for a longer period of time. Kasi once you use an instant yeast or instant dry yeast, ang bilis niyang umalsa, and usually it will just take 1 hour for you to reach that point na pwede na siyang i-bake. With the sourdough starter, it will require time. Na-try ko nang i-overnight proofing ito sa ref para mas mabagal ang kanyang pag-rise or pag-proof, and it works. Kung room temperature naman, pwede na ito sa 4 hours until you do a poke test. So, i-discuss ko din yan pagka dumating na tayo sa point na yon. So, yun ang benefit ng paggamit ng sourdough. And once you already have this sourdough starter, hindi mo nakakailanganin bumili ng yeast ever. And this is already good, and it will last hanggang taon. Yung iba nga, ang sourdough starter nila, inabot na ng 9 years. So, once I use portion of this, yung matitira, kahit konti lang yan na matitira sa jar, ipapasok ko lang yan sa ref para maging mabagal lang yung kanilang grow at pag-develop. And then, once I'm ready to, or once I schedule my baking, tatanggalin ko lang siya sa ref, and then same method, feeding lang ang gagawin ko sa kanya. Okay, so, eto good to go na to, nag-double na siya at least in size, at kita ko naman na yung ibabaw niya ay hindi pa nagko-collapse. Ingredients na gagamitin natin ay flour at water and salt. Now, I am going to use the baker's percentage. Etong baker's percentage na to ay pwede nyo gamitin as guide to create your own recipe. Kasi ang pagbabasihan nito ay ang inyong flour. Kung gaano karami yung flour na gagamitin nyo, doon magsisimula lahat. So, in this recipe, I use 400 grams of flour. And then next to consider is the hydration, which means yung tubig nyo. Gaano ba karami yung tubig na gagamitin? Now, usually, sourdough breads or rustic bread na kagaya nito, kailangan wet ang inyong dough. So, it will require 70% to 80% hydration. So, yung 400 grams of flour, by the way, I use bread flour. Ito yung unbleached and untreated. 70% to 80% nun ng water ko. So, I just use 70% kasi itong aking starter, 100% ng hydration nito. So, sa 400 grams, gagamit ako ng 280 grams of water. Usually, room temperature lang. But since medyo malamig ngayon, hinaluan ko lang siya ng konting water na mainit para lang maging warm yung ating water. For the starter, so dun sa base ko na 400 grams of flour, usually ang starter nyo pwedeng maglaro from 10 to 20%. So bahala kayo kung gaano karami ang starter na gusto nyo, between 10% to 20%. But in this recipe, I use 15%. So 15% na 400 grams ay 60 grams. Okay? So kung ayaw nyo na mag-compute at mag-isip, eto na yon. Pwede nyo sundan itong recipe na to na pwede sa isang bowl or yung isang bilog na sourdough loaf. For the salt, you can use up to 2%, which is 8 grams. Medyo marami para sa akin yon. In this recipe, I just use 5 grams of salt. Okay na ako doon. Satisfied na ako doon. Hindi naman ako naghahabol ng medyo maalat-alat na dough. Ang habol ko lang dito is balance yung kanyang ingredients. So, kanina, while itong aking starter, papunta pa lang sa kanyang pagdoble ng size, nag-start na ako sa tinatawag na auto-lease.
Autolyse, which means, paghahaluin ko lang yung flour at water, mimix ko lang siya hanggang ma-hydrate lahat ng flour. That's it. Walang kailangan gawing kneading, walang kailangan gawing over-mixing. Paghaluin nyo lang siya and let it rest for about an hour. So, ito na nga, saktong-sakto, dahil nag-double na ang size ng aking starter, pwede ko na siyang umpisahan. Dahil nakapag-autolyse na rin yung aking flour. The purpose ng autolyse is to release the enzymes in the flour. After autolyse, pupunta na tayo sa pagmimix ng ingredients, which I will show in a few. So, sabi ko nga sa inyo, medyo matatagalan itong ating video, but it's all worth it kasi lahat ng napanood ko, lahat ng inaral ko sa sourdough, so far ay i-share ko sa inyo in one compact video para maintindihan nyo rin yung mga terminologies at kung bakit ganon yung proseso. Now, this may not be the perfect procedure para dun sa mga matagal na gumagawa ng sourdough. But this procedure na ituturo sa inyo, ito yung nag-work para sa akin. Remember na nakapag trial and error na rin ako. Of course, gumamit na ako ng iba't ibang method. Nag-try na ako ng mga iba't ibang timbang ng mga recipe. And so far, nakuha ko yung result na gusto ko by doing the procedure na ituturo ko sa inyo. So, stick around and I hope na matutunan nyo talaga ang paggawa ng sourdough dahil ito ay hindi lang masarap na tinapay. Well, ako na-enjoy ko na siya dati kasi hindi pa ako familiar. So, hindi lang ito masarap kundi napaka-healthy pa para sa ating lahat. So, ito na nga yung ating inotolyse na flour kanina. Okay? Ganyan lang siya. Now, I am going to measure 60 grams of my starter. So, itong aking timbangan, ngayon ko na realize ang halaga ng timbangan. So, lahat ng ginamit ko, ang unit ay grams. So, patong ko lang to. Pipindutin ko lang yung tare para mag-reset siya sa 0. And then, ibubuhos ko ang 60 grams of my starter. Papakita ko lang sa inyo ibabaw. Ayan o. So much alive, awake, alert, enthusiastic. Okay, so sana kung medyo sumobra, walang problema naman doon. Kasi kaya nga nasa 15% lang ako para may allowance. Sumobra man, okay lang. But 46, 48, 53, 55, 58, 60, ayun. Perfect. Now, may mga maingay sa background. Okay lang yan, yung mga anak namin. Gising sila eh. So, ayan yung natira sa aking starter. And, ipapasok ko lang to sa rep. Ayan. Lagyan ko ng label. By the way, meet Aurora. Our sourdough starter. Yung iba kasi talagang pinanood ko na gumagawa ng starter, pinangalanan nila ang kanilang starter. So, ayun ang pangalan ng aming starter. Bakit Aurora? Kasi before, nung nagpaplano kami na magkaanak, if ever na maging anak namin ay babae, ang husband ko, he wants Northern Lights na pangalan kung magiging anak namin ay babae. And ang nickname ay magiging Aurora. Kasi Aurora Borealis, di ba? So, dahil wala kaming anak na babae, ang sourdough starter na lang ang pinangalanan naming Aurora. Okay. Now, I'm going to mix the 4 grams of salt. Regular sea salt lang ito. Ayan. So, tanggalin na natin ang timbangan. What I am going to do next ay imimix ko lang or i-incorporate ko lang ang aking starter sa dough. I-introduce ko lang sila para magkakilala na sila. Now, this will require
kneading. Kasi gusto natin na mag-develop ng gusto ang ating bread. Pero hindi naman yung kneading na to the point na talagang sasaktan ka ng braso kagaya nung sa mga ginagawa sa tinapay. Adjust natin para makita nyo. Ayan. Okay. As you can see, you are working with a very wet dough. And okay lang yan. Huwag kayong matakot kasi magagamay nyo rin naman ito. What I'm trying to do here ay sini-stretch ko lang ng konti yung dough para ma-develop ang kanyang gluten. Okay. After few minutes of doing this, ayan, yung hinihila ko lang, then binabalik ko yung dough sa iba't ibang sides. Kita nyo, nag-stick together na sila. So, united as one na sila. And kita nyo naman, nag-strengthen ng ating dough. So, I am going to leave this for 30 minutes before I start doing the other procedure. Medyo hiningal ako. Now, if you have a stand mixer, by all means, pwede nyo gamitin yan. Hanggang umabot kayo sa part na ganyan. Okay. I'll see you in 30 minutes. After 30 minutes, ito na ang ating unang stretch and fold. Now, binasa ko muna ang aking kamay with clean water so that hindi didikit yung dough sa aking kamay. And this is very easy. Observe nyo lang kung paano ko ginagawa. So, imagine there are 4 sides of your dough. So, hahatakin nyo lang yung isang side and then ibabalik nyo siya across. Yung pag-stretch until the dough is elastic enough pero hindi to the point na mapupunit. For our second stretch and fold, I will do the same thing. Kung manonotice nyo, mas naging stretchy na ang ating dough, mas naging elastic na siya, mas naging strong na siya. So, this is telling me na okay ang time na binigay natin para ma-develop palalo siya. And okay na okay ang structure. Same thing after this one, i-cover ko ulit siya and then leave ko muna for 30 minutes and then after 30 minutes, gagawin ko naman ang tinatawag na coil fold. Ito na nga ang ating coil fold. Binasa ko ang aking dalawang kamay with clean water ulit para hindi dumikit yung dough. So, binuhat ko lang yung dough sa gitna and then, pagbaba ko, parang ititiklop ko na yung kabilang side. Iikot ko lang and then I will do the same thing sa kabilang side. Okay. Until yung kanyang 4 sides ay matiklop. So, para ka lang nagtutupi ng damit. And I will do this until I feel na strong enough na yung dough para i-hold na yung kanyang form or makapag-form na siya ng ball shape. So, in this method, gumawa ako ng 2 round of coil fold. Tapos, i-cover ko ulit yan for another 30 minutes.
Alright, so this is the last time na gagawin ko ang coil fold. Yan. So, again, uulitin ko lang yung method na to until such time na I feel na yung dough ay kaya na niya ang kanyang shape on its own at yung hindi na siya yung parang bababa agad-agad at nakaporma na siya ng ball. So, after this one, i-start na natin ang tinatawag na bulk rice or bulk fermentation. Para sa bulk rice or bulk fermentation, I will just cover this in room temperature for 3 hours. Depende sa inyo kung ang dough nyo ay mag-double na ng size by that time. So, ibig sabihin, okay na siya. So, remember, since sourdough ang ginamit natin, or sourdough starter rather, medyo matagal siya mag-rise. So, it will require time. So, yung 3 hours, that's the minimum. Kapag nagdoble na ang size niya, yon, pwede na siya for the shaping. After 3 hours, ayan na nga ang ating bulk fermentation or bulk rice. Nag-rise na ang ating dough. So, we are now doing the pre-shaping. So, hindi naman require ang pre-shaping. It's just that for me, mas nagugustuhan ko ang alsa ng dough at ang kanyang form kapag ka nagpi-pre-shape ako. So, I will just make a ball out of my dough. By the way, kailangan wet ang hands nyo when doing this para hindi dumikit sa inyo ang dough. I'm also using a scraper para naman makatulong sa pagtanggal ng dough na dumikit sa aking board. So, ayan, bibilugin ko lang into a round shape or ball shape. And then, I am going to leave this uncovered for 30 minutes. Pinuputok-putok ko lang yung mga maliit or bubbles na nag-form sa side ng or skin ng dough kasi kapag binake yun, minsan malambot yung side na yon or yung part na yon. So, ayan. Uncover ko lang siya for 30 minutes. At this point, nagsisprinkle lang ako ng rice flour sa aking baniton. Kung wala kayong ganito, it's okay. You can use other bowl. Iko-cover nyo lang ng towel or ng kitchen towels nyo. Tapos, budburan nyo lang ng rice flour. Now, for the final shaping, I'm dusting my dough with bread flour para hindi na to dumikit sa board kapag tinurn ko siya upside down. Ayan. Gently stretch the dough para mailapat yung maigi. And then, kapag nag-final shaping ako, yung simpleng method lang ang ginagawa ko, which is folding of two sides. I am going to press yung dulo para lang magdikit sila. Because ayoko rin masyadong maputok yung mga air sa loob. Sayang kasi yung dinevelop natin na air pockets. And then, I am going to roll, and as I do this, medyo dinidiinan ko yung sa may thumb part ko para mag-tighten yung aking dough. All the way hanggang sa dulo. Yan. So, kapag medyo nagdidikit na, you can dust your hand with flour. So, I am also putting tension sa aking dough by pulling it and using my board para mag-tighten talaga yung dough. Yung iba ginagamit yung scraper
maganda rin naman yon para hindi masyadong manikit yung dough. Pero ginagamit ko na yung stickiness ng dough para nga mag-create ng tension at ito ay maging tighten palalo. So once I form a tight ball, ita-transfer ko na ito sa aking bowl or fermentation basket, which is the Banneton. Okay. Lagyan ko muna ng konting flour para siguradong hindi ito maninikit sa aking basket. Sa umpisa talagang medyo struggle kasi hindi pa sanay ang aking hands sa pag-shape. Actually, I find this the hardest part, yung pag-shape. Ayan. So, once I put it in my Banneton, yan, ini-stitch ko lang yung mga sides para mas lalo pa siyang maging tight at hindi medyo lumambot or loosen yung aking dough while ito ay undergoing its final proofing. So, sa final proofing, I have an option to leave it sa room temperature or ilagay sa ref. So, for room temperature, pwede siya hanggang 6 hours. And kung ilalagay nyo naman sa ref, pwede siya overnight up to 36 hours. So, nilagay ko muna to sa ref. For me to know if okay na ang proofing ng aking dough, I do the poke test. So, kapag pinindot nyo yan at merong nag-spring back ng konti, tapos may naiiwan pa na dent, that's when I know na okay na ang pagkaka-proof. I'm dusting my dough with rice flour kasi ang rice flour hindi yan dumidikit or hindi yan humahalo sa dough. Kaya angat yung color niya. And then, I have an option to use my lamp or just a blade. Since I decided to make like medyo arte-arte sa aking dough na design, ito na lang blade ang ginamit ko kasi mas controlled ko kapag kamay ko lang. So, at this point, kailangan mag-ingat kayo kung gagawin nyo to para hindi kayo masugatan. By the way, I'm already preheating the oven at 500 degrees at ito ay nasa 45 minutes na while I am doing my scoring. So, sakto lang yan. After ko mag-score, pwede ko nang ilagay ang aking dough sa Dutch oven. I am going to bake it for 20 minutes with the lid on or yung with cover. And then after 20 minutes, tatanggalin ko yung cover and then I will still bake it sa oras na 12 to 15 minutes depende sa gusto kong pagka-brown ng aking dough. Sometimes I like it deeper brown or sometimes I like it yung just tamang brown lang. And here you go, our crusty sourdough bread. I hope you like it. Bye!